Kumusta? Ngayon ay titingnan natin ang isa na namang kwento tungkol sa mag-inang niliyaban sa loob ng sarili nilang sasakyan. Bata pa man, ay gustong-gusto na talaga ni Hannah Clark na maging isang ina. Siya din ang nag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. At sa paglaki, ang tanging nilang gusto ay maging isang matagumpay na ina. Puno siya ng enerhiya at lumaking ginugugol ang mga araw sa pagiging aktibo hanggat maaari. Inilarawan siya ng kanyang pamilya at mga nakakakilala sa kanya bilang napakagiliw at palangiti. Napaka-competitive din ni Hannah pagdating sa kanyang mga hilig. Nagsumikap siya sa abot ng kanyang makakaya para maging matagumpay na CrossFit competitor. Nanalo siya sa unang pwesto sa kompetisyon sa Australia at pang-apat na pwesto naman sa international. Walang pagod siyang natrabaho para sa kanyang mga layunin at hindi niya hinahayaang pigilan siya ng sinuman. Pero sa likod nito, naroon pa din na ang kanyang pagiging mapagmahal at malambot na bahagi. Pinagpatuloy niya pa rin na ang kanyang mga hilig. Maganda din ang pagsasama nila ng kanyang asawa at masaya din siya bilang ina sa kanyang 3 mga supling. Ang 6 na taong gulang na si Alea ay matalino at malakas tulad ng kanyang ina. Napakahilig din ito sa sports. Ang 4 na taong gulang na si Liana ay ang siyang fashionista ng pamilya. Maraming beses ito kung magpalit ng damit sa loob ng isang araw. At ang 3 taong gulang na si Trey ay gustong-gustong maging isang football prodigy. Mahal na mahal ni Hannah ang kanyang mga anak at ang magkaroon sila ng magandang buhay ay ang tanging hangad lang ni Hannah. Nakatira ang pamilya sa Brisbane, isa sa pinakamalaking lungsod sa Australia. Ikinasal si Hannah kay Rowan Baxter noong 2009. 21 years old siya noon habang 32 naman ang lalaki. Si Rowan ay isang taong pareho ding mahilig sa fitness tulad ni Hannah. Isa din siyang mahigpit na trainer at mahilig sa larong rugby. Nakapaglaro din siya nito para sa New Zealand Warriors. Maganda naman ang pagsasama ng dalawa noong una. Nagsimulang mag-iba ang mga bagay-bagay sa pagitan ng mag-asawa. Habang tumatagal, nasaksihan ng nanay ni Hannah na nagiging mapagkontrol na si Rowan sa asawa. Inireport din ang kalupitan ni Rowan sa kanyang mga kliyente ng kanyang mga kasamahan sa gym. Pinagsasanay niya ang kanyang mga kliyente hanggang sa sumuka na ang mga to. Mabilis ding dinala ni Rowan ang ganitong uri ng kaisipan sa relasyon nila ni Hannah. Hindi niya pinapayagan si Hannah na magsuot ng maiiksi sa gym at ayaw niya rin itong nagsusuot ng mga kasuotang color pink dahil ayon sa kanya para lang daw sa mga bata ang kulay na yon. Bilang karagdagan sa pagiging mapagkontrol ni Rowan, mayroon din siyang napaka-isikong mga pananaw sa kung ano ang dapat na hitsura ng isang buhay may asawa. Para sa kanya, ang mga babae ay dapat maging 2 bagay lang para sa kanilang mga asawa, ang maging kasambahay at maging isang prosti para sa kanila. Habang tumatagal sa kanilang pagsasama, lalo namang nagdurusa si Hannah, pero palagi naman niyang itinatanggi na minamaltrato siya ng kanyang asawa. Kaya lang tinatawag siya ni Rowan na isang matabang baboy, na ayon sa ilan ay isa din naman yung uri ng pangmamaltrato at hindi dapat sabihan ang sinuman ng ganoong uri ng pangungutya. Walang anumang uri ng empatya si Rowan sa kanyang asawa. Sinasabihan niya si Hannah na nakakasuka habang itinuturo ang mga taba nito sa tiyan kapag nagbibihis sa umaga papuntang trabaho. Pero ang totoo ayon sa ilan, labis lang na naiinggit si Rowan sa tagumpay ni Hannah sa athletics at bilang tagapagsanay. Hindi niya kayang tanggapin na ang katotohanang mas mahusay si Hannah kaysa sa kanya. Nagtagal naman ng 10 taon na ang pagsasama ng dalawa. Nagtitiis na lang si Hannah para lang sa kanyang mga anak. Dumating pa sa punto na alam ng mga taong niloloko na siya ni Rowan. Naalala ng isa sa mga pinsan ni Rowan na nakita niya ang lalaki sa isang pagtitipon-tipon ng pamilya. Nasaksihan niya kung gaano walang kahihiyang nagmimensahe si Rowan sa ibang mga babae. Sa loob ng pagsasama ng mag-asawa, nagawang ikubli ni Rowan ang pangit na bahagi ng kanilang relasyon. Ipinapakita niyang isa siyang mabuting tao, na ang lahat ng mga masasamang sabi-sabi tungkol sa kanya ay pawang kasinungalingan at paninira lang. Sinabi niyang nagsusumikap lang naman siya para sa kanyang pamilya. May kakaibang kakayahan si Rowan na papaniwalain na at pakampihin ang mga tao sa kanya.
pero hindi ito umubra sa pamilya ni Hana. Nang mapagtantong hindi niya na kayang lukuhin ang mga kapatid at magulang ni Hana, ginawa ni Rowan ang lahat para malayo si Hana sa kanila. Mas lalo pang lumala ang pagkontrol ni Rowan kay Hana habang tumatagal, at parami na rin ang mga taong nagsisimula ng makapansin. Isa sa matalik na kaibigan ni Hana na si Manya Wali na nagtatrabaho para sa mga pang-aabuso ang masinsinang nakipag-usap sa kanya. Tinanong ni Manya si Hana kung pinagbabantaan ba siyang saktan ni Rowan o kaya naman na ang kanilang mga anak, na sinagot naman ni Hana ng hindi at itinangging inaabuso siya ng asawa. Gayunpaman, sinabi ni Hana kay Manya ang tungkol sa dating bantang pananakit ni Rowan sa dati nitong kinakasama sa tuwing sinusubukan ng babaeng iwanan si Rowan. Sinabi rin ni Hana sa kaibigan ang tungkol sa pagkontrol sa kanya ni Rowan at sa kanilang mga anak. Dinagdag pa ni Hana ang nais ni Rowan na araw-araw silang magtatalik, at kapag tumanggi siya, agad siya nitong pagbabawalang makapunta sa gym o kaya naman na ay makasama ang kanyang mga anak. Ginagamit ni Rowan na panakot sa kanya ang dalawang bagay na tanging gusto niya. Pinakikialaman din ni Rowan ang mga mensahe ni Hana sa kanyang mga kliyente sa social media, at kapag nakakakita ito ng mga pangalan ng lalaki, agad nitong inaakusahan si Hana ng panluloko sa kanya, kahit pa man yung mga pangalang kilala naman ni Rowan sa gym. Saka nito kukunin ang lahat ng kita ni Hana para hindi umano maubos sa mga walang kwentang paggasta. Nang marinig ito ni Manya, ipinaliwanag niya ng husto kay Hana ang panganib na dala ng relasyon nilang mag-asawa. Sinabi niya kay Hana na hindi man pisikal, pero ang lahat ng ginagawa sa kanya ni Rowan ay paraan ng labis na pangmamaltrato. Sinusubukan niyang ipaintindi kay Hana na hindi na pag-ibig ang ginagawa sa kanya ni Rowan, at lalong hindi na rin ito nakakabuti sa kanya at sa kanilang mga anak. Sa huli, sa suporta ng kanyang mga kaibigan at pamilya, noong December 5, 2018, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Hana na iwan na si Rowan pagkatapos ng 11 taong pagsasama. Palihim siyang umalis ng bahay habang wala si Rowan. Ito ay para hindi siya masindak ng asawa at mapigilan sa pag-alis. Labis namang ikinagalit ni Rowan ang pag-alis na to ni Hana, galit na halos hindi niya na kayang pigilan. Ginawa naman ni Hana ang lahat para maging maganda ang paghihiwalay nila ni Rowan para sa kanilang mga anak. Hinahayaan niya to na makita at makasama ang mga bata paminsan-minsan. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ginagawa naman ni Rowan mahirap at magulo ang bawat pagkikita nila ni Hana. Isang beses ay nauwi si Rowan sa pagdukot sa isa sa mga bata at itinago ito kay Hana sa loob ng 4 na araw. Nangyari ito ng isang beses na kinukuha na ni Hana ang mga bata kay Rowan matapos ang kanilang pagbisita sa kanya. Ginusto ni Rowan na magpalipas muna sila ng isang gabi sa kanya, pero tumanggi na si Hana. Kaya't malakas na inagaw ni Rowan kay Hana ang anak nilang babae, saka mabilis na tumakbo. Inihagis ang bata sa loob ng kotse at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Kinailangan pa ni Hana na isangkot ang mga pulis para lang mabawi ang kanyang anak. Nagdusa din ang bata ng labis na takot dahil sa ginawa ng kanyang ama. Dahil dito, sinampahan ni Hana si Rowan ng pang-aabuso, na sa susunod na gumawa pa siya ng hindi maganda sa mag-iina ay maaari na siyang maaresto. Pero wala pa din itong silbi kay Rowan. Lalo lang lumala ang mga bagay-bagay nang inatake ni Rowan si Hana sa harap ng bahay ng kaibigan nito, na halos mabali na ang kanyang braso sa higpit ng pagkakahawak ni Rowan. At dahil sa pinakabagong paglabag na to, hindi na pinayagan pa si Rowan makalapit sa loob ng 20 metro mula kay Hana. Pero syempre, hindi ito naging hadlang kay Rowan. Sinusundan niya pa rin si Hana kahit saan ito mapunta. Ginuyo niya rin ang kanyang mga kaibigan na magpadala ng nakakapanakit na mga email kay Hana, at nagawa pa ni Rowan na maglagay ng recording device sa bahay nito. Sa puntong yun, pumunta na sa istasyon ng mga pulis ang isa sa mga kaibigan ni Hana at sinabi ang tungkol sa ginagawa at pagbabanta ni Rowan kay Hana. Dinagdag pang natatakot na sila para sa kaligtasan ng kaibigan. Pero ang tanging tugon lang ng mga pulis dito ay hindi sila maaaring makialam maliban na lang kung talagang sinaktan na ni Rowan si Hana.
Nanlumo naman ang kaibigan ni Hana sa sagot na to ng mga pulis. Sa lahat naman ng panahong to, patuloy pa rin ang pagpapakitang tao ni Rowan sa social media. Palagi siyang nagpo-post ng mga larawan ng kanyang mga anak. Sinabi pa niya sa kanyang mga post na hindi niya kakayaning mawala ang kanyang asawa. Naging sanhi naman ito ng pagpapadala ng mga tao ng masasamang mensahe kay Hana. Nagalit sila sa pag-iwan nito sa napakabuting taong tulad ni Rowan. Parang mas malala pa tuloy ang gulong hatid nito sa ulo ni Hana kaysa nung magkasama pa sila ni Rowan. Pero nagtiis pa rin si Hana. Patuloy siyang naging matatag at malakas para sa kanyang mga anak. Sumandal siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan, at napakahalaga para sa kanya ng suportang ibinibigay nila. Sa pagtatapos ng 2019, optimistiko si Hana sa darating na taon. Sinabi pa niya sa kanyang hipag na magiging isang magandang taon ang 2020. Patuloy siyang uunlad para sa kanyang sarili at para sa kanyang mga anak. February 19, 2020. Sinasakay ni Hana ang kanyang 3 anak sa kotse para ihatid sa paaralan, nang biglang dumating si Rowan at pumasok sa loob ng sasakyan. Agad namang pinapalabas ni Hana si Rowan. Sinasabing nilalabag nito ang utos ng korte laban sa kanya. Pero napansin ni Hana na may hawak palang kutsilyo at lata si Rowan. Ang naturang lata ay sisidlan ng gasolina. Ngayon, sa takot para sa kaligtasan ng kanyang mga anak, sinunod ni Hana si Rowan nang utusan siya nitong magsimulang magmaneho. Habang nagmamaneho si Hana, ibinuhos naman ni Rowan na ang dalang gasolina sa buong loob ng sasakyan. Nataranta naman at natakot si Hana pati na rin ang mga bata. Hindi pa sila masyadong nakakalayo nang makita ni Hana ang isang lalaking naglilinis ng kanyang sasakyan. Nagsimulang sumigaw si Hana para humingi ng tulong at sinusubukang tumakas sa kotse. Pero bago pa man makalapit sa kanya ang lalaki, lumundag na si Rowan palabas ng sasakyan, kasabay ng pagtapon ng nakasinding lighter sa loob ng kotse. At nasa loob pa rin si Hana at ang 3 nilang mga anak. Habang nasusunog, tumalon si Hana palabas ng kotse at patuloy na sumisigaw ng tulong sa pagkakataong to para mailigtas ang kanyang mga anak. Habang nangyayari ang kakilakilabot na pangyayaring ito, isang off-duty paramedic naman ang nagmamaneho sa lugar at nakita ang kaguluhan. Mabilis silang huminto para tumulong sa anumang pwedeng paraan. Ginamit naman ng unang taong hininga ni Hana ng tulong ang hose ng tubig na ginamit nito sa paglinis ng kanyang sasakyan para patayin ang apoy kay Hana. Umaasang maililigtas ang nagliliyab na babae. Kahit patuloy na nilalamon ng apoy si Hana, ang tanging naiisip at mga salitang sinasabi niya lang ay para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Nagpatuloy siya sa pagsigaw na nasa loob pa rin ng kotse ang mga bata. At sinasabing sana'y hindi na lang siya lumabas ng sasakyan at sana'y hindi niya na lang iniwan sa loob ang kanyang mga anak at nagsusumamong may tumulong sa kanila. Nang dumating ang mga pulis, inipon ni Hana ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Ibinigay niya sa kanila ang bawat detalye kung ano ang nangyari, kasama ang katotohanan na may utos ng bawal lumapit sa kanila si Rowan. Sa kasamaang palad, wala na rin na ang mga anak ni Hana nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Ganap nang nilalamon ng apoy ang kotse sa oras na napansin nilang may mga bata pang naiwan sa loob. Habang si Rowan naman ay natagpuan sa loob ng kotseng nakaparada sa kabilang bahagi ng kalye. Nagpatiwakal na rin ito matapos tumalon para maiwasan ang apoy. Nagsaksak si Rowan sa kanyang dibdib. Sa kabila ng desperadong pagkikipaglaban ni Hana sa buhay, pumanaw na rin siya makalipas ang ilang araw. Ang tanging bahagi ng kanyang katawan na natitirang hindi nasunog ay ang ilalim lang ng kanyang mga paa. Sa pag-inspeksyon sa cellphone ni Rowan, nakita ng mga investigador ang isang mahabang sulat ng kanyang mga plano para tapusin si Hana. Sinimulan niyang isulat ang liham noong January ng taong yon at piniling isakatuparan ang plano sa sumunod na buwan. Isinulat ni Rowan na napapagod na siya sa laro ni Hana at tatapusin niya na to nang walang pag-aalinlangan. Ang sulat na to ang nagbigay pananaw sa pulisya kung gaano kasira ang isipan ni Rowan at ang kaya niyang gawin para lang kontrolin na ang kanyang pamilya. Kahit pa man ang ibig sabihin nun ay pare-pareho silang mawala sa mundo.
Nagsagawa naman ng public vigil ang pamilya ni Hannah para sa mag-iina. Piniling magsuot ng kulay pink ng kanyang mga magulang para sa pag-alala sa kanya at para na rin tuliksain ang lahat ng paninindigan ng walang awang si Rowan.